Inyong kagawaran ay naglungsad na po ng Comprehensive Recovery Plan. Kinasa po yan para tugunan nga po itong mga pangangailangan ng mga estudyante, ng mga paaralan na labis pong naapektuhan ng pananalasa ng severe tropical storm Christine sa ating bansa. Tell us po, ano yung bahagi po ng, can you break that down for us? Itong Comprehensive Recovery Plan ng DepEd, Secretary. Well, siyempre marami tayong damaged na classrooms, over 1,200 at damaged na classrooms. So, kailangan i-assess yung level of damages at siyempre maayos ka agad ito para makapasok ulit ng ating mga bata. Dahil karamihan ng mga heavily damaged schools nasa overcrowded schools din po. So, medyo seryoso yung sitwasyon dyan at kailangan bumalik talaga sa klase at maayos yung ma-restore yung normal na sitwasyon pati. So, tapos yung sa learning loss, kailangan ma-address rin yun dahil ang dami ng absences ng ating mga bata nang dahil sa kalamidad at iba't ibang rason kung bakit di sila makapasok. So, kailangan i-assess ng mabuti yung existing alternative modes of learning delivery. O ibig sabihin, pag walang pasok ang bata, ano yung kanyang inaaral, ano yung kanyang monitoring system ng ating mga guro sa kanya. At babaguhin rin namin yung isang nakita naming department order kung saan kapag walang trabaho ang gobyerno at wala ring pasukan ang mga paaralan natin, walang alternative delivery or hybrid learning. Kaya nakita natin sa private schools, kahit bagyo po, nasa bahay po sila, meron pa rin hong nangyayaring online classes. So dapat, bagamat hindi na tayo nasa pandemya, kailangan balikan natin yung alternative modes of learning delivery. Given yung kapasidad ng isang komunidad para magkaroon ng online classes. Kung merong posibilidad ng ganong klaseng delivery ng or pagpasok ng mga bata kahit online as an alternative dun sa absences na napakarami, dapat i-explore na natin po yun dahil lalala pa yung sitwasyon pagdating mo sa quality of learning ng ating mga bata. Sec, Sani, you mentioned kasi no, na 1,200 plus ang mga damaged classrooms. No? And then, syempre, marami doon ay, syempre, walang pasok. Yung mga paggamit po sa mga eskwelahan po na bilang evacuation center, sa pamumuno ninyo ba, are you going to still allow that? Currently ba, are there some schools being used as evacuation centers? Because if that's the case, that means to say rin po, the students po are missing their classes. Merong over 1,000 schools being used as evacuation centers. At iba-iba yung sitwasyon nila. Yung iba, yung pati classroom ginagamit, pero yung iba yung gymnasium lang. So, hindi naman nakakapasok pa rin yung mga bata kahit ginagamit yung kanilang facilities. Although, siyempre, di sila nakaka-port o ibang bagay. Pero yung the truth is, hindi naman natin sila ma-prevent kung wala na talagang option yung komunidad. That's the reality. Okay. Secretary, I remember and it left a distinct memory no na nag-viral po yung isang larawan kung saan yung surrounding structures, yung ibang building po nakatayo pa undamaged no after a severe storm. Pero sira na po, damaged na po yung mga school buildings. Are we going to review, look at, rethink yung architecture and the way the school buildings are built? Yan ba ay pinauubaya na po sa mga LGU, no? Dahil devolved naman po yan. Somehow yung mga school buildings po natin, yung school structures, maging mas resilient po sa bagyo. At lindol na rin. Just to clarify, Pat, yung school buildings are still under the national government. Hindi po devolved yun. At DPWH ang nagko-construct po yun, identified by the Department of Education. Pero may building standards ang Department of Public Works that these structures must be able to withstand winds of, I think, over 250 kilometers kung di ako nagkakamali. So,
dapat may standard ho yan, and they should meet that standard. Dapat, especially sa typhoon belt, yung mga nasa madalas tamaan po ng bagyo, dapat siguraduhin po ng ating mga building inspector, yung mga nag-inspect ng quality ng ating mga infrastructure, dapat siguraduhin na nagko-comply itong mga classrooms po natin. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.